Grabe naman to, nakakadiri. Kakain ka ba kapag ganito ang serving sa'yo? Sa video na ito ipapakita natin ang mga kakaibang paggawa ng pagkain at kakaibang pamamaraan ng pag-serving nito. At pasintabi sa lahat ng kumakain dyan, baka hindi nyo masikmura ang ilan sa mga videong ipapakita ko. Pero totoo po itong nangyayari sa ibang mga bansa. Handa ka na bang makita? So tara, simulan na natin. Lahat tayo ay gumagamit ng mantika, mapalabo o linaw ay ginagamit natin sa pangprito, panggisa at kung ano-ano pa. Alam mo ba na may mantika na kung saan nakakadiri kung paano ito ginawa dahil kinukuha lamang ito sa ilalim ng lupa? Makikita natin na ang babaeng ito ay abala sa kanyang pagsalok sa animo isang imburnal o kanal. Sa una iisipin natin na nag-aalis lamang siya ng mga bara o dumi, pero hindi, dahil alam mo bang dito niya kinukuha ang mantika na ibinebenta niya sa masa at ginagamit nila sa pang-araw-araw. Ito ay tapunan ng mga fast food ng mantika kung saan dito nila inilalagay ang madumi at hindi na magagamit pang mantika. Pero si ate ay porsigido sa pagkuha nito at muling linisin at ibenta sa masa sa murang halaga. Ito ang dahilan kapatid kaya nag-viral ang video na ito, at nga pala kuha ito sa China noong 2008. Dahil sa pangyayaring iyan marami ang mga nagalit at napaisip kung nakabili ba sila kay ate ng mantika, dahil ayon din sa mga pag-aaral na ang mantika na ito ay maaring magsanhi ng sakit na kanser sa isang taong laging gumagamit ng mantika na ito. At nga pala, sa mga mahilig magluto o magprito dyan, laging pakicheck ang mantika na ginagamit nyo sa pagluluto. Bukod sa mga pagkain at ingredients, ang isa pa nating chinecheck ay ang mga utensils tulad ng plato, kutsara, baso at marami pang iba. Pero kung sasabihin ko sa iyo kapatid na ganito sila maghugas ng pagkakainan mo, tutuloy ka pa ba sa pagkain? Kuha ang video na ito sa isang kainan sa Malaysia kung saan makikita natin na naghuhugas sila ng kanilang mga utensils sa isang napakaduming tubig. Kung titignan mo ay makikitang kulay dilaw na ang tubig na nanggigitata, pero tuloy pa rin sila sa kanilang trabaho. Ang masakit lang dyan kapatid ay yung taong kakain dito ay tsak sasaktan ng tiyan dahil sa madumi nilang pagpoproseso nito. O teka, sino ang mahilig sa tinapay? Taas ang kamay. Alam mo ba kapatid na mayroong isang kakaibang paraan ng pagmasa ng tinapay, at ito yon. Makikita natin na si kuya ay sayang-saya sa kanyang pagmamasa gamit ang kanyang mga paa, at makikita din natin na nanggigitata talaga ang mga paa nito at tumutulo ang pawis sa tinapay. Hindi lang yan kapatid, dahil ang mas lalong nakakadiri dyan ay yung semento na pinaglalagyan mismo ng tinapay. Isipin mo kapatid, ilang tao ang dumadaan at tumatapak dyan. Mga daga, ipis na gumagapang. Kuha ang video na ito sa India at ganito daw talaga silang gumawa ng tinapay. Walang bago dun dahil ang ganitong gawain ay araw-araw na nilang ginagawa. Ikaw, tatanungin kita, bibili ka ba ng tinapay nila o hindi? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito. Hindi naman nalalayo ang gawain ng street vendor na ito sa India, kung saan ang kanyang mga kubyertos ay hinuhugasan niya sa isang kanal. Tama ka kapatid, isang kanal kung saan ang tubig nito ay ang una niyang pinanghuhugas sa kanya babanlawan ng isang malinis na tubig. Pero kahit ganon, nilublob niya pa rin ito sa isang kanal, at nakakadiri naman talaga kung sakaling may kakain dito. Kahit anong banlaw niyan kapatid sa isang malinis na tubig, kung sakaling nilublob ito sa isang kanal, hindi ko kakainan yan. Isipin mo na lang kapatid, ilang daga ang nagpalutang-lutang dyan, mga bulate,
mga patay na hayop at kung ano-ano pang mikrobyo, tapos dyan nila babanlawan ang pagkakainan mo. Nako, wag na lang tayong kumain. Ang sikat naman na kainan na ito ay pinirata ng mga tao dahil sa hindi maayos na kanilang pagbabantay sa pagkain, kung saan ang mga daga at langaw ay malaya na nakakatapak sa mga pagkain. Pansinin mo ang daga na ito kung saan nakatungtong pa sa mga fries at ang isa ay nakikiinom pa ng gravy. Ang isang daga naman ay nahulikam na naroon sa mga tinapay at pakain-kain lang. Dahil sa insidenteng yan, marami ang nadismaya sa kainan na ito, kaya't simula noon nang nag-viral ito, halos wala nang bumili sa kanila. Sa video namang ito, si nanay ay tila naitapon ang fries sa basurahan dahilan para ibalik niya itong muli. Kaso, nakuhanan siya ng video kaya naman agad itong nasisante. Isipin mo naman kapatid, sino ang matinong tao ang magbabalik ng pagkain lalo na't kung naitapon na ito sa basurahan? Napakarami ng mikrobyo niyan at malamang kung sino man ang makakakain ito ay sasakit ang tiyan. At yun nga, makalipas lamang ang ilang mga araw, ang babaeng ito ay nasisante na sa kanyang trabaho. Sa video namang ito kapatid, nahulikam ang mga taong naguhugas ng kanilang mga gulay sa kanal. Makikita na abala si Manong sa paghuhugas ng kanyang kamatis, sili at repolyo, kung saan ginagawa niya ito sa isang napakaduming kanal. Hindi malaman kung nililinis ba nila ito o mas lalong dinudumihan. Hindi naman nalalayo sa kwento na ito ang paggawa ng candy na mula sa mga tubo. Makikita na abala sila sa paggawa ng candy, ngunit noong kukunin na nila ang pulot o yung tamis na galing sa tubo, makikita na nakapaalamang ang mga ito at ang iba pa nga ay nakatsinelas. E paano na lang kung nakatapak sila ng dumi, kasama ba yan sa flavor? Tatanungin kita kapatid, kakain ka ba ng mga candy na ito o hindi? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat. So kapatid, nakita mo na ang mga kakaibang paggawa ng pagkain. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. So this is Winwhitey. Maraming salamat. I'm out.